Gate naman ng isang House leader, hindi nagtagumpay ang kabilang panig kahit sinubukan umanong tibagin ang kanilang testigo. Character talaga yung inaatake. Tinitibag siya pero kulang. Sa Ganun ba, Buhaya? Ito, pakinggan mo ito. You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 10 years. Yaba, oh. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Hindi alam. Can you refresh me, sir? Okay, I will gladly refresh you. Yan ba? Sinasabi ni Buhaya? Hindi na tibag. Ayan. Oy, mga congressman ng mga Buhaya, narinig niyo yun? Ang yabang niyo hindi natibag. Ang sabihin niyo, itong witness ninyo ay hindi credible. Talagang supalpal na supalpal. Mukhang naihi na yata. Dito sa abogado ni BP Sara. Oh, sobrang yabang kasi nauna ang yabang para lang si Tulpo. Di ba? Oh. Ano bang ginagawa niyang witness niyo dyan? Wala palang personal knowledge yan. Kaya katawanan talaga itong mga tuwad kong mga babayan. Andun pa sila, complete attendance. Nakikita ninyo kanina sa session. Nandun sila sa likod. Ha? Panay pa ang chismisan nila. Ayan, napagalitan tuloy ni Robin Padilla. Baga, bakit kayo nandyan? Hindi niyo pusina yan, di ba? O kung dati, kayo ang mga hari dyan sa tuwadkom. Ngayon, wala kayong magagawa. Napapagalitan pa kayo. Parang yan ang sinasabi natin mga babayan. Sobrang yaman nila sa mga press con. Instead, baliktad naman pala talaga ang totoong nangyayari. Nakikita ng taong bayan, hindi na maluloko ninyo ang taong bayan at wala pong naniniwala sa inyo. Hindi raw natibag. Ang daming ang memes ni matibag eh. Di ba? Alright, welcome back to our channel. Andito na po tayo sa ating mga tawanan with another funny political video compilation. Ito po ay maganda ito. For entertainment purposes only ito dahil nalilit natin ang mga nangyayari dyan sa politika at instead tayo magalit, hindi. Pwede dito tayo sa tawanan. Palagi natin bubudyakin ito mga hinaypaks. Dito sa ating mga memes. Let's go. Witness may answer. Ang obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Are you in position? Uy. Yes, boss. Yung babaeng nakapula. Siya ang nag-iisa kong anak. Protektahan mo siya sa lahat ng panahon. Yan ba ang plano matibag? Hello? Hello? Shout out sa kababayan natin dyan. Nung nakita ko si Oy. Matibag sa Senado, kinabahan ako. Uy, pareho tayo. Hindi ko na binitawan ang Senado. Kasi hindi natin alam kung anong dala niya. Ang dala pala niya ay isang dokumentong hindi pirmado, muro-muro. Moro, marites ka. Pati si Luistro nagkaigit-igit sa tanong ni Ma'am Pia, wala pa rin kayo. Director Matibag kahapon, quitis lang daw, hindi naman pasabog. Quitis? Baka hard of hearing siya. Baka hindi naririnig niya yung bomba. Tigo. Character talaga yung inaatake imbes na yung ebidensya. Kumbaga, tinitibag siya pero kulang. Yawan. Ang galing, ang galing. Lang po ako sa ating prosecution panel kasi either naglalaway o sila ay sinisipin na lamang. Alam mo, ang isang tao na nagsisinungaling ay merong extra result sa kanyang body expression. And then, yung isang ground, yung tungkol sa pag-threaten niya, na ipapa-assassinate, na nag-utos na daw, nag-hire na ng assassin, ipa-assassinate yung Pangulo, yung First Lady, and the former Speaker of the House. Ang pinaka-ebidensya, yung galing mismo sa kanyang bunganga. Galing mismo sa... Tama naman itong kay Leila de Lima, mga kaidol. Nang pinakamalaking ebidensya ay galing mismo sa bunganga. O ito, tingnan nyo ito si Luistro. Ang 4 articles of Kaya kadiri. Objection, Your Honor! Irrelevant! Kababayan natin. My God! Parang si Luistro din talaga. Let us do this impeachment trial as Oy. quickly as possible. Bindalo. If we have to clear the vice president, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her. Bendalo. Bendalo. Grabe kaya na ano kung mag-aasar ha. Ayun, bindalo. Nagpakamatay ka na lang.
the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC Council. Pala naman. Nasupal pa lang yung diputado. I think nakakalata na kami. Uy, So dapat pag natin. sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, mahal. pinipindot nito. Bend the law. Bend the law. Ang galing mga karta. Pag tayo po pumunta sa piskal at ang dala lang natin doon ay puro paratang, wala man lang supporting document, what will the fiscal do? Dismiss the case outright. Yan naman po ang totoo, no? So that was our point to begin with, and that is why we're saying fishing expedition ito. Mga kababayan kong mangingisda dyan. Uy, mga isda ng mga congressman. Pahiramin natin yung mga tropa natin ng sagwan. Yung mga nasa Mukhang likod. lugi sila eh. Plastic yung dala nila. Binuaya yung budget Ay, eh. nako. Despite this culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Sa tingin nyo? Anong basa niya? Nako, walang masabi. Walang masabi. Yun pa nga, kay House Prosecutor Ayan na naman, ang buki ng ina. Representative Terry Didon, yung pag-question nga na puro technical lamang dinadaan ng defense team ni VP Sara. Itong ginagawa nila, no, doon nila binabanatan. At Ano ka ba? Siyempre, kung sa technical pa nga lang, hindi na kayo makausad, anak ng putya, paano pa dun sa talagang nilalaman nun? Hindi yan uusad kasi nga, ang daming sablay. Hindi pa pwedeng punahin yon, bawal yon. O, tignan mo ha, may abang patong hayop na to eh. Yan na ba yung best nyo? Yan na ba yung best nyo? Hindi, ayan ang tanong na, yan na ba yung best nyo? Puro kasablayan. Redon. Parang, yan na ba yung ilang mo? ko na onte. Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. Ang yabang-yabang mo magsalitang ano ka, koke ka, tapos iyaking ka naman pag binantaan kang pagsasapaking ka. Ang yabang mo magsalita, pasapak ayaw mo, hindi nila mag-gets yun, no? Technicalities nga eh. Sa technicalities pa lang, laglag na kayo. Paano pa nga dun sa nilalaman nung kalokohan yung impeachment? Full talaga eh, no? Gago! Hi guys, sa sobrang sinungaling ni Matibag, naka-anim na mali sa 5 sinabi niya. Allegedly, sangkutin pala sa maleta ang asawa, kaya pala parang asong ulol na. Kaya pala tudok-rayod ang tanga. Isa rin yan tatanga-tanga eh. Sabi nila, yung sa mga bank deposits since 2007, bakit daw ayaw ilabas kung walang itinatago? Eto ang tanong ko, kung walang tinatago, ba't ayaw magpa-hair follicle test ang Pangulo? Bakit kung walang tinatago, ay pinatay niyo yung impeachment ng Pangulo sa House? Ayaw niyo man tanggapin yung impeachment complaint namin. Double standard kayo eh. Ipokrito kayo eh. Lawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Stop it. Get some help. Grabe talaga ang utak nito yun. He doesn't know what he's doing. Exactly. He doesn't He know. had no experience in anything. He has no experience in school, no experience in management, he has no experience in politics. Yung Ilocos Norte, it's still a 4th-class province. Totoo yan. And they've been there already for how long? 60 years? And it's still a 4th-class province? Now, there's something to be said for that, right? There's something wrong I talaga. mean, you know, if 60 years nakaupo na sila sa Ilocos, eh dapat first-class province na yan, di ba? He can't manage this country. That, I'm absolutely sure. And that's bad. That's very bad. Negative na nga eh. You should have competence. You should have integrity. He does not have integrity. So what are we going to get? I don't know what we're going to get, except it's going to be worse than what we have now and what we had before. Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari,
Hindi yan malulusaw. Oo, ang papangit ninyo. Oo, yan Tingnan niyo nga, yung ilong ma'am. ko, ang ganda. Oh, yung ilong mo, Isa lang yung doktor ino-order namin yata yan. siguro ngayon. Side view, side view. Ino-order Oo, na yan. diba? Hindi nyo afford yan. Bumulagta sa kalsada ng barangay 171 Caloocan City ang pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata, Umima Alicia. Ayan, tatay mo ka. Ayan, nakaganti si Tatay Diggs. Yan, dapat siya gumawa nito. Ito na nga yung lamay nila. Oh. Ayaw niyo hubarin dahil sigawan na siya ng pangit. Huwag mo hubarin yan, no? Pangit! Hala, parang gago, nagtanggal pa ng mask. Hindi ka mabida, huwag kang maago na eksena. Patay ang pinuntahan nyo, patay. Oo, kaya naman Bida dyan si paborito ka pa Nima, rin kahit patay burol na. niya yan. Patay na ka. Shout out kay Alona. Ito na nga ho mga kababayan, yung pinagtatawanan ho namin mga loyalista kung bakit kami ay masaya at sinasabi namin na deserve ng inyong kasamahan Deserve na mamatay. talaga. Dahil unang-una, kayo ang nagbabalita na safe na ulit ang Pilipinas. Totoo Ligtas yan. na ulit ang Sabi ni Pilipinas. John Vic Tapos yan. bigla naming malalaman na bigla kayong binaril, bigla kayong sinaksak ng mga pinagtatanggol ninyong kriminal. Ay, Eh di ho ba? Pinagtatanggol niyo ang mga kriminal. Eh di ho ba? Hindi ho Kayo ba? ang mga tagapagligtas at protektor ng mga kriminal at mga rapist. Hindi Tapos ho ngayon, ba? kayo mismo ang nabiktima ng mga kriminal na inyong ipinagtatanggol, inyong ipinaglalaban, tapos isisisi niyo sa amin. Abay, Correct. hindi mo bang kabubububuhan ang ginagawa niyo nan mga loyalistang bangag? Wala, kabububuhan talaga to the max. Totoo yan. Hindi ho ba? Hindi ba kayo ang tagapagtanggol talaga nitong mga kriminal? Pinakulong niyo pa nga si Tari Digong dahil sa pagtanggol niyo dyan, di ba? Sa mga kriminal. Ngayon, kayo na mismo ang nabiktima ng mga kriminal. Nako po. Shout out dyan sa mga gumagawa nitong mga memes, no? Talagang nakakatuwa at entertaining at the same time. Dahil naman, siguro naman dahil at least nabawas-bawasan yung mga inis natin sa kakapanood nitong impeachment na alam natin na puro propaganda. Kasi mga taong gustong tumawa, manood kayo dito at mag-subscribe kayo dito. Kaya shout out dito sa mga kababayan natin gumagawa ng mga memes dahil dito sa channel ko, kayo ang palaging bida. Alright, thank you for watching. God bless you all.